Welcome to Budapest, ang capital ng Hungary. I was here in April 2023, so almost 2 years ago. Ano ba makikita sa Budapest? Una muna, kaya Budapest dahil may dalawang hati yung capital city. Buda, dun sa hilly part, at Pest sa kabilang side. Ang gitna ng dalawa, yung Danube River. So pupunta ako ngayon sa isang tour doon sa kabilang side, sa Buda side. Nandito pala ako sa Pest side. Pupunta ako sa Buda side for my tour na alas 8 ng gabi. Pero may araw pa, alas 8 na oh. Yan yung bridge na tatawin ko tapos kanan. Papunta dun. Yun, yung Buda Castle. Sa Buda part, nandyan ang Buda Castle. Yung Matthias Church na itinatag noon pang 11th century. Romanesque style ito. At maganda sa loob ng simbahan. Dito sa Buda part, tanaw ang Pest side, kung saan kita yung mga tulay at yung Parliament Building. Ganda ng Parliament Building nila dyan. Ito yung pinakamalaking Parliament Building sa buong Europe. Pero ano nga ba ang tamang bigkas muna? Siguro narinig nyo ako, sabi ko, Budapest. Bakit nga ba Budapest para may H? So, I have with me here, Peter. What's your family name? My name is Peter Varga. Varga? Vargo. Okay. He's shoemaker. I'll ask you one thing. Yeah. What is the correct pronunciation of this city? Is it Budapest? No. Or what is the correct one? Budapest. See? It's Budapest. Yeah, because the S is a different letter. Okay, because the S is S and Z. Si Peter, local doon, at in-approach ko lang. Kasi naririnig ko Budapest, yung mga local. Wala namang H. So ang tama palang bigkas ay Budapest. Sa Pest side, nandun ang sentro ng syudad. May mga shopping street. Meron din silang Budapest Eye. Yung parang London Eye, yung malaking Ferris wheel. Siyempre, meron ding market, kagaya nung sa Spain, di ba? Daming market. Sila din, marami silang market. Kung saan pwedeng makabili ng mga fruits, meats, vegetables, and even ulam. Dito actually ako kumain ng goulash. Yung goulash, yung isa sa pinaka-iconic na dish ng Hungary. Para siyang soup na may meat or vegetables. Pwede rin kayong bumili dito ng paprika o yung kilalang produkto o yung condiments ng Hungary. Kilala rin ang Budapest sa kanilang thermal baths o hot spring, yung parang onsen sa Japan. Ang napuntahan ko ay yung Széchenyi baths na itinatag noon pang 1913. Di nakatiis ang lolo nyo, lumublob din. Kasi nakakainggan nyo, ang daming naliligo mga foreigners pa karamihan dyan. And of course, some locals, kasi tradition sa kanila na maligo sa mga ganyang thermal baths. Sa gilid naman ng Danube River, malapit sa Parliament Building, makikita ang memorial sa libu-libong Jews na binaril noong World War II. Ang tawag dito, the shoes on the Danube Bank. Ang istorya, bago sila binaril, pinahubad muna ang kanilang sapatos. Dahil during that time, mahal ang sapatos ng mga panahon na yon. Bago sila pinatay at hinulog sa ilog, iniwan yung mga shoes at binenta. Kaya meron silang memorial para sa mga Jews. Good morning. Wala pang alas 10. And last but not the least, gusto kong i-share yung nabook naming hotel, yung New York Palace Hotel. Hindi naman ito kamahalan kung maaga kayong mag-book. Yung pangalan lang mukhang sosyal Doon na lang namin nalaman na yung ilalim pala ay kilalang coffee shop, cafe. Ang New York Cafe. Popular ang place kasi tambayan pala ito ng mga influentials. Lalo na yung mga writers and editors during the heydays, Sa 3 days namin, diyan kami nagbi-breakfast everyday. Feeling social. Pero maganda yung lugar. Marami pang pwedeng i-explore sa Hungary. Konti lang yung naiikot ko, Kaya pwede pang balikan. Dahil, sabi nga ni Papa Awel, mundo'y libutin. Sama kayo sa amin sa Travel ni Awel. Malay nyo, manlibre si Papa Awel. Para lahat tayo makapag-travel. See you!